6 na taon na din ang nakakalipas nang mamatay si Kian Lloyd de los Santos sa Caloocan City noong August 2017, kung saan ay ilang mga members ng ating kapulisan ang nasangkot sa kasong pagpatay. Nito lamang nakaraang mga araw ay muling naharap sa isang malaking kontrobersyal ang Philippine National Police dahil sa pagkamatay ng isang 17 anyos lamang na binatilyo sa Navotas. Namatay ito matapos na paulanan ng putok ng baril ang mga members ng Navotas Police. Talakayin po natin ang kaso ng mistaken identity na naging sanhi ng kamatayan ni Gerhod Jimboy Baltazar. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Jimboy Baltazar o Jimboy ay inilarawan ng kanyang pamilya na isang mapagmahal na anak, matulungin at maalalahaning kapatid. Pangarap nito ang maging isang manlalayag, ngunit dahil sa hirap ng buhay, ay napilitan itong tumigil sa pag-aaral, bago pa man ito matapos ang grade 10. Sa nais na makatulong sa pamilya, ay nagtrabaho ito bilang mangingisda. Subalit ang pangarap ni Jimboy ay natuldukan nang mapatay ito ng mga members ng Philippine National Police sa Navotas River. August 2, 2023, ay nagtungo si Jimboy kasama ang kaibigan sa ilog sa barangay NBBS Kanluran sa Navotas City, kung saan nakadaong ang bangka na kanilang ginagamit sa pangingisda. Ito umano ang unang araw na makakasamang muli si Jimboy sa pangingisda sa loob ng nakalipas na 2 buwan. Habang naglilinis ng kanilang bangka, ng bandang 1:30 ng hapon, ayon sa pahayag ng kaibigan ni Jimboy na kasama niya sa bangka, ay abala sila na naglilimas ng tubig nang dumating ang grupo ng mga pulis sa area. Ayon sa kanya, ay nasa 10 mga pulis ang nakita niyang nandoon. Ang iba ay nakasuot ng uniforme, habang ang iba naman ay nakasibilyan. Sumigaw umano ang mga ito na lumabas kayo riyan, kung hindi ay papaputukan namin kayo. Ngunit bago pa man sila makalabas, ay sunod-sunod na putok ng baril na ang umalingaw-ngaw sa paligid. Lumabas na kayo dyan, kung hindi puputukan namin kayo. Yung mapalabas na po kami, bigla na po sunod yung pagpapatok nila. Ayon sa kanya, sa bawat pagsilip niya sa butas ay pinapaputukan sila ng mga ito. Marami umano ang nakasaksi ng paulanan sila ng mga pulis ng putok ng baril. Ang takot na si Jimboy ay una nang nagtangka tumalon sa tubig, ngunit pinigilan niya ito dahil sa wala naman umano silang ginagawang masama, maliban sa paglilimas ng tubig sa kanilang bangka. Ngunit hindi na niya ito nagawang pigilan sa pangalawang pagkakataon. Dahil sa takot, ay tuluyan nitong lumundag sa tubig at doon ay pinaulanan ito ng putok ng baril. Ayon dito ay nakita niya ang isang matabang lalaki na nakasuot ng sibilyan na damit ang nakatayo sa gutter ang nagpapaputok ng baril. Yung nakatalo na po si Jimboy, sinasa tubig na po siya nun eh. Kasabang ako po, pinagbabaril pa rin po. Habang nasa butas pa rin ako, pinagbabaril pa rin po ako. Kaya po yung nagbabaril sa amin eh. Nakasibilyan eh. Nasa gutter siya eh. Mataba. Nang tumigil ang putukan, ay hindi na gumagalaw si Jimboy at may kumatas na din na pulang likido mula sa ilog. Sa kabila nito ay wala ni isa man sa mga pulis ang nagtangkang lumusong sa tubig para kunin ang katawan ni Jimboy. Naghintay lamang ang mga ito na lumutang ang katawan ng binatilyo. 2:00 na ng hapon nang makarating ang pamilya nito sa lugar matapos na malaman na nabaril si Jimboy ng mga pulis. Ayon sa pamilya, ay pinigilan sila ng mga ito na lapitan si Jimboy na noon ay nasa ilalim pa din ng tubig. Sa kabila ng mga iyak at pakiusap ng pamilya, ay pinigilan umano ng mga pulis ang kahit na sino na tumalon para tulungan ang binatilyo. Bago pa man tuluyang lumutang ang katawan ni Jimboy mula sa tubig, ay umalis na ang mga pulis sa lugar. Nang sumapit ang 5:00 ng hapon, makalipas ang 3 oras na pagkakalubog sa tubig, ay naglakas ng loob na ang tiyuhin ni Jimboy na tumalon at iahon ng walang buhay ng katawan nito. Nakakadurog ng puso ang mga sumunod na eksena.
nang yakapin ng ama ang wala ng buhay na katawan ng anak sa ibabaw ng isang makeshift boat. Ang tagpo ay tila ba muling bumuhay sa piyeta ni Michelangelo. Ito ay nakuhanan ng kapatid na babae ni Jimboy na agad na kumalat sa social media. Naghintay pa ang pamilya ng pagsapit ng gabi bago dumating ang mga tauhan ng scene of the crime operatives. Alas 10 na ng gabi nang kunin ng mga tauhan ng funeral homes ang katawan ng kawawang bata para isailalim umano sa autopsy. Ayon pa sa kapatid na babae ni Jimboy, ay hating gabi na nang anyayahan sila ng mga pulis patungo sa Northern Police District Headquarters sa Caloocan para ipaalam sa kanila ang nangyari. Ayon sa Chief of Police ng Navotas City na si Colonel Alan Umipig, ay nakatanggap umano ng report ang mga pulis na nakita ang isang sospek sa kasong pamamaril sa lugar ang sumakay sa isang bangka. Kaya naman nagtungo ang mga tauhan sa area. Ayon sa pahayag ng mga pulis na nagsagawa ng operasyon, ay nagpaputok sila ng warning shot sa tubig para umano palabasin ang mga tao sa bangka. Subalit sa halip ay tumalo ng binatilyo sa tubig at sa pag-aakalang ito ang hinahanap na sospek, na tangkang tumatakas ay pinaulanan nito ng baril ng mga otoridad. Huli na umano nang malaman ng mga ito na hindi si Jimboy ang suspect na kanilang hinahanap. Ang nasabing pahayag ay tinuligsan ng kapatid ni Jimboy, subalit nangako naman si Colonel Alan Umipig na iimbestigahan ang pangyayari. Sa request ng pamilya makalipas ang 3 araw, noong August 5, 2023, ay nagsagawa ang kilalang forensic pathologist na si Raquel Fortun ng examination sa katawan ni Jimboy para malaman ang dahilan ng pagkamatay nito. August 9, 2023 ay naglabas ng pahayag si Colonel Alan Umipig. Ayon sa kanya ay 6 na mga pulis na may kinalaman sa pagkamatay ni Jimboy ang inalis sa serbisyo at idinitain sa Navotas City Police Station. Ayon sa kanya, ang 6 na pulis ay sumailalim na sa inquest proceedings sa Navotas City Prosecutor's Office. Matapos na makapag-file ang pamilya ng biktima ng reklamong homicide. Samantala, ay inatasan naman ni Philippine National Police Internal Affairs Service Inspector General Alfigar Triambulo ang IAS para pag-aralan ang kaso ng pagpatay at para mapag-aralan kung ano pa ang ibang mga kaso na pwedeng isampa laban sa mga akusado. August 11, 2023, sa tulong ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration, ay nakauwi ng bansa ang ina ni Jimboy na nagtatrabaho bilang OFW sa Qatar. Nag-abot din ang pamunuan ng halagang 100,000 pesos bilang financial assistance sa pamilya at sila na din umano ang bahala sa funeral at burial expenses at iba pa. Sa parehong araw, ay lumabas na din ang resulta ng isinagawang autopsy ni Dr. Raquel Fortun sa katawan ni Jimboy. Ayon sa kanya, ay namatay ang binata dahil sa craniocerebral injuries, sanhi ng tumagos na tama ng baril sa kanyang ulo. Maliban dito, ayon sa doktor, ay namatay ang binatilyo sanhi ng asphyxia dahil sa pagkakalunod. Sa kabuuan, ayon kay Dr. Fortun, ang pagkamatay ni Jimboy ay isang kaso ng homicide. Dahil kung hindi umano ito nahulog sa tubig, ay malaki umano ang posibilidad na hindi ito binawian ng buhay sapagkat ang kanyang tama ng baril sa ulo ay hindi fatal. Ayon din sa kanya ay nagtamo din ang biktima ng tama ng baril sa kanyang kamay na tinuturing na isang defensive injury. Ang findings ni Dr. Raquel Fortun ay tumugma sa naging narration ng kapatid ni Jimboy na ito ay nagtamo ng tama ng baril sa kanyang leeg at tumagos sa kanyang ilong. Ganon din ang tama ng baril sa kanyang kamay. Samantala, sa ginawang investigasyon ay napag-alaman nila na ang mga body cameras ng mga pulis na nagsagawa ng operation ay nakapatay sa kadahilan ng lobat umano mga ito. Ang pagsusuot ng kamera ng mga law enforcement agents sa tuwing magsasagawa ng operasyon ay isang bill na ipinapasa ni Senator Gatchalian sa Senado, kung saan ayon dito ay dapat lahat ng mga pulis
PDEA o kahit anong law enforcement agents na magsasagawa ng operasyon ay dapat na magsusuot ng kamera at hahayaan itong naka-on hanggang sa matapos. Ang nasabing memorandum ay inissued noong March 2018. August 13, 2023, ilang araw lamang matapos na lumabas ang autopsy result sa katawan ni Jimboy, ay agaw pansin ang pag-share ni Dr. Raquel Fortun sa social media ng mga pahayag na siya umano ay binisita ng mga pulis matapos na ilabas niya ang findings sa pagkamatay ni Jimboy Baltasar. Hiniling nito sa mga taga-subaybay na mag-ingay kapag may masamang nangyari sa kanya dahil sa ito umano ay makakapagpatahimik sa kanyang kalooban. Ayon din sa kanya, ay trabaho ito ng mga pulis para mag-imbestiga bakit umano siya ang hinaharas dahil sa kanyang mga naging findings. Subalit ayon naman sa kapulisan, ay bumisita lamang sila sa tanggapan ni Dr. Fortun para i-remind ito na kailangan na ng Fiscal's Office ang resulta ng ginawa niyang autopsy at ito umano ay malaki din ang maitutulong para ma-determine nila ang mga kasong isasampa laban sa mga may kinalaman sa pangyayari. August 14, 2023, sa isang press conference na ginawa ng Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame ay pinangalanan na ng PNP ang 6 na mga pulis na may kinalaman sa pangyayari. Ito ay sina Police Executive Master Sergeant Roberto Joso Balais Jr. ng SWAT, Police Staff Sergeant Antonio Balsita Bugayon ng Intelligence Service or IS, Police Staff Sergeant Jerry Sabate Maliban ng IS, Police Staff Sergeant Nico Pines Corollo Esquilio ng SWAT, Police Corporal Edmark Jake Sorbito Blanco ng Substation 4 at Patrolman Benedict Danao Magada ng Substation 4. Ayon sa kanila, ang 6 ay nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide at sila umano ay nakadetain sa Navotas City Police Station. Maliban dito, ay 2 ground commanders na siyang tumayong leader ng 6 na mga pulis ang nahaharap sa kasong administratibo sa Internal Affairs Service ng Northern Police District. Napag-alaman din ng Philippine National Police na ang isa sa mga suspect na si Police Staff Sergeant Jerry Sabate Maliban ay dati nang may dismissal order dahil sa kasong grave misconduct at irregularity in the performance of duty. Nang tanungin kung bakit hindi ito naalis sa posisyon sa kabila ng dismissal order, ayon sa Vice Chairperson ng National Police Commission o NAPOLCOM at Executive Officer Alberto Bernardo, ay dahil sa nakapag-file umano si Maliban ng motion for reconsideration sa mataas na hukuman. Ayon sa kanya, ang desisyon ay inilabas noong February 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic at ito umano ay napasakamay lamang nila noong November 2020. Inamin naman ng NAPOLCOM Legal Service na na-miss nila ang mga papers ni Maliban sanhi ng pandemya. Maliban sa 6, ay na-relieve din sa kanilang post ang 27 police officers. Isa dito ay opisyal at ang 26 ay mga non-commissioned officers ng Navotas City Police Substation 4. Ang mga nasabing pulis ay muling sasailalim sa isang refresher courses at training na magfo-focus sa mga rules at engagement ng mga Philippine National Police Operations Procedures. August 15, 2023 ay nirekomenda ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police na si Bakin sa posisyon ang Navotas City Police Chief na si Colonel Alan Umipig. Dahil umano sa pagtatangka nitong pag-cover up sa 11 tao nito na may kinalaman sa pagkamatay ni Baltasar. Ayon kay Internal Affairs Service Inspector General Alfigar Triambulo, ay naglabas na siya ng order para sa pagsasampa ng kasong administratibo laban kay Colonel Alan Umipig at sa 11 pang mga police officers. Ayon sa report, sa ginawang investigasyon ng Internal Affairs Service ay nadiskubre nila na inutusan umano ni Navotas Chief of Police Colonel Umipig ang team leader ng mga operatiba na may hawak sa kaso na huwag isama sa report
ang 11 officer na may kinalaman sa pagkamatay ni Jimboy. Sa halip ay 6 lamang ang nadiin sa kaso. Dahil dito ay pinag-utos ni Inspector General Attorney Triambulo ang pagsasampa ng kasong dishonesty at command responsibility laban kay Colonel Alan Umipig. Ayon sa kanya, ang nasabing direktiba ay ipinasa na sa Director ng National Capital Region Police Office. Magsasampa din ng IAS ng kasong pag-abandona sa biktima at iba pang mga paglabag sa police operational procedures laban sa 11 pang mga police officers. Ang kaso ng 6 na mga police officers ay nasa summary dismissal stage na. Sinigurado naman ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na bibigyan nila ng hustisya ang pagkamatay ni Baltazar at wala umanong magaganap na whitewash ang kaso. August 16, 2023 ay naglabas ng pahayag si Senator Raffy Tulfo na magpapatawag umano siya ng Senate inquiry para imbestigahan ng Senado ang pumalpak na operasyon ng Navotas Police na nagresulta sa pagkakabaril at pagkakapatay kay Jimboy. Marami sa mga kapulisan natin ang may topak, sorry for the word, may sira sa ulo, pero nakakalusot dahil malakas nirekomenda ng mga Poncio Pilato. Ang mga armas na binili ng ating buwis ang mismong kikitil ng buhay natin. Hindi naman dumalo ang 6 na mga akusado sa ginawang preliminary investigation. Sa halip ay nagpadala lamang ang mga ito ng kanilang mga legal representative sa prosecutor's office. Sa parehong araw, ay dinala na ng pamilya at mga nagmamahal si Baltazar sa kanyang huling himlayan sa La Loma Cemetery sa Quezon City. Siya ay nilagay sa kabaong na dinonate ng yumaong si J.M. Canlas. Sadyang hindi katanggap-tanggap ang nangyari kay Jimboy, maliban kasi sa napagkamala nitong kriminal, ay isang inosenteng bata pa na nais lamang tumulong sa kanyang pamilya ang nawalan ng buhay dahil sa hindi pagsunod sa tamang panuntunan ng ilang kapulisan. Talaga namang nakakalungkot at nakakagalit dahil sa isa na namang buhay ang nagwakas at may pamilya na naman ang naulila dahil sa pagkakamali ng mga taong inaasahan nating magtatanggol at magpapatupad ng ating batas para sa ikatatahimik ng ating bayan. Dito na po natin tatapusin ang kwento sa naging masakit na pagtatapos ng mga pangarap ni Gerhod Jimboy Baltazar. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.